Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang padre de pamilya na kinukutya at minamaliit dahil sa kanyang kakaibang itsura. Siya ay si Henry. Dwarfism. Ito raw ang tawag sa aking kondisyon. Nasa 40 anyos na ako pero ang tangkad ko parang sa 7 anyos na bata lang. Sa kabila nito, masaya ako dahil nagkaroon ako ng asawa at anak na sa kabutihang palad, hindi nagmana sa akin. Kenneth, samahan mo muna ako sa tindahan namin, ha? Dadaan ako doon para humingi ng baon kay Mama para bukas. Bakit hindi mo na lang siya hintayin sa bahay nyo? Hindi siya uuwi ngayon Kasi maaga siya magbubukas ng tindahan bukas. Tuwing Biyernes, marami namimili ng maaga Tapos may mga magde-deliver pa ng mga gulay. Ganun ba? Oo. Ay, siya nga pala. Recognition na natin bukas. Sino nga attend sa'yo? Si Mama. Ikaw. Si Mama, syempre. Ano nga naman si Papa? Sa makabilang bahay na yun. Teka, ang mama mo lang nga attend sa'yo? Paano Papa mo? Ayoko siyang umattend. Bakit? Basta. Nihiya ka ba? Na makita ng mga classmates natin ang Papa mo? Nako, kung naroon ka sana, Henry, nakita mo sana kung gaano pinapalakpakan ng mga tao itong anak natin. Paborito raw siya ng mga teachers kasi mabait na, masipag pa mag-aral. O, di ba, Kenneth? Hindi naman po. Humble ka pa dyan Alam mo, anak, mapalad kami sa'yo ng papa mo. Kasi kahit nag-iisa ka lang naming anak, palaging kaligayahan ang inuuwi mo rito sa bahay natin. Proud na proud kami sa'yo, anak. Ano bang gusto mong regalo kapalit nitong medalya mo, Kenneth? Wala pa. Hindi naman po ako nagsisikap mag-aral para makakuha ng reward sa inyo ni Mama. Magsabi ka lang. Kahit ano, ibigay namin sa'yo ng mama mo. Oo nga, anak. Kahit mamahalin pa yan, pagsisikapan namin yung ibigay sa'yo ng papa mo. Nag-iisa ka lang naming anak, kaya gusto namin maibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo at lahat ng gusto mo. Ayun lang. Pagbilan mo nga ako ng pakwan. Nako, ang isang pakwan ay halos 3 kilo. Ang bigat niyan, Henry, ha? Kaya mo ba itong bitbitin? Mukhang malaki pa sa ulo mo itong pakwan na ito, Problema ko na yan. Kaya ko man o hindi bitbitin ng pakwan. Ang mahalaga, kaya kong bayaran. Sa bagay. 150 yan. Ito. Nako, 500. Wala ka bang barya dyan? Gusto mo tipipisong 150? Mukhang nagpapabarya ka lang kasi. May panukli ka ba o wala? Kasi kung wala, sa iba na lang ako bibili. Buwan naman kasi yung benta ng pakwan na yan. Ayoko sanang ipagbili sa'yo dahil malas daw kapag may kapansanan ng bumibili. Baka mamaya niyan hindi na maibenta ang iba. Ganun ba? Oo. Naniniwala ka pa pala sa mga ganyang pamahiin. Sige. Akin na 500 ko. Ito pakwan mo. Makabenta ka pa sana na marami. Ayan. Sa iba ka na lang bumili. Huwag dito sa tindahan ko. Ay, ang mga tao nga naman. Kenneth. Ano? Ba't andito ka sa tabi ng tolda ni Enya? Kanina ka ba dyan? Hindi po. Kararating ko lang po. Tapos nakita ko kayo. Tara. Samahan mo akong bumili ng pakwan. Ako na lang pong bibili pa. Akin na pong pambili. Sige. Ito. Sa bahay niyo na lang po ako hintayin.
Kenneth, bakit kanina ka pa walang imik? Ayaw mo bang makita uli ang tatay mo? Oh, bakit pa? Iniwan niya kami ni na mama. Kaya ayoko sa kanya. Sa tingin mo, kung kasama niyo ngayon ang tatay niyo, ano kaya ang pagkakaiba? Siguro mas magulo ang buhay namin. Palagi kasi sila nag-aaway ni mama eh. Alam mo, buti ka pa nga eh. Mababait ang mga magulang mo. Tapos, ang papa mo, masipag. Kahit may kapansanan siya, pero naghahanap buhay siya. O, tignan mo itong suot kong sapatos. O, siya kaya gumawa nito. Oh, bakit ka nagbubuntong hininga? Naiisip ko lang, paano kaya kung hindi unahan si Papa? Paano kaya kung normal ang itsura niya? Ayaw mo ba sa papa mo? Ayaw mo ba na ganyan siya? Kung papipiliin ako, sana normal na lang din ang Papa ko. Kenneth? Hoy! Yung kaibigan ko palang Urlano. Oo, kumusta yan, Ray? Lasing ka na naman, Brendo. Hindi. Gusto mo tumagay ka muna. Hala, iniwan na ako ng mga kainuman ko eh. Huli ka na. Okay. Huwag ka na mag-ingay dito. Hindi ba ako? Natutulog na. Sino ka ba para pakialaman ako? Ha? Gagawin ko ang gusto kong gawin. Sige. Uminom ka ba hanggang sa makakatulog ka na naman sa tabi ng karsada? Huwag mo kong pinagsasabihan dyan, ha? Alam mo, bunganga mo, parang bunganga ng asawa ko eh. Kung ano-ano walang kwentang mga salita sila sabi. Brendo. Alam mo kung sino ka. Kung ano ka naman. Tirising kita dyan eh. Henry! Ay, Aging. Ay. Bitbitin mo na nga itong asawa mo. Masyadong pakialam yan, no? Brendo, Kaya huwag na siyang sigatan ng araw bukas eh. Isang sipa ko lang dito, tatalbog to na parang bola papunta doon sa bubong niyo eh. Henry, tayo na. Sige na. Bakit ka ba kasi naririto? Maingay kasi. Naiistorbo nga na si Kenneth. Nag-aaral yung bata, hindi makakonsentrate kasi maingay siya. Kahit na. Huwag kang papatol sa mga ganyang lasenggo. Hindi mo alam ang tumatakbo sa isip nun. Paano kung may patalim pala yun, tapos nagdilim ang paningin? Maliit naman ako. Kayang-kaya ko lumusot sa gitna ng hita niya. Ay, Baka nga, hindi niya ako maabutan kung hahabulin niya ako kasi susuray-suray na siya. hindi mo ako naiintindihan eh. Oo na. Tama na yan. Hindi ko na uulitin. Mabuti pa, magbihis ka na. Oh, Kenneth, anak. Bakit gising pa po kayo? Wala. Ay, pinag-uusapan lang kami ng papa mo. Ay, istorbo ka ba namin? Ay, kukuha po ako ng tubig. Nauuhaw ako eh. Ako na lang, anak. Doon ka na sa kwarto mo. Dadalhin ko doon yung tubig. Ako na po. Kaya ko naman eh. Sige. Kenneth, ano gusto mo almusal? Maaga po akong alis. Wag na po kayong mag-abala. Aalis ka na agad? Kenneth? Oh, bakit? Tinatanong ko kung anong gustong almusal. Ayun, tinalikuran ako. Hayaan mo na. Nagmamadali siguro. Madalas kong napapansin na parang iba makitungo sa papa niya si Kenneth. Bakit kaya? Kenneth, samahan mo ulit ako sa tindahan namin, ha?
Oo. Hoy! Ay, ikaw, Kenneth! Oh, Eh, si Ali Enyang. Ikaw, ha? bakit to? Ikaw, sabi ng anak ko, ikaw yung nakita niyang nagpagulong ng mga tinda kong pakwan nung isang linggo. Oh, Pinagulong mo raw sa kalsada, nakita ka niya. may ebidensya po ba kayo? Hindi magsisinungaling ang anak ko. Hindi Walang naman. diyan. Aray ko. Ay, ako. Sandali po, bitiwan niyo si Kenneth, Ali Enyang! Aray ko. Ano? Ay, ikaw, ito buisit na to. Sinayang yung mga tinda kong pakwan. Bakit ito na yung lalo ah? Ay, Kenneth, halika na, tumakbo na tayo, tumakas na tayo. Anong problema mo sa mga tindang pakwan ng biyanan ko, ha? Ha? Kenneth, huwag mo na siyang titigan na masama. Baka kung ano gawin niya sa'yo. Makatitig ka. Bakit? Kaya mo ba akong labanan? Ha? Wala. Yan ang napala mo. Pag pinanggigilatan mo pa rin ako, gago ka talaga. Pagbubuhat ka ng kamay ang anak ko. Gugo. Ay, Brando! Gugo ang Ay, ulo tumutugo kayo ko. sa talit. Tatawag ako ng tanong! Tatawag ako ng tanong! Diyos ko, ano bang nangyari sa inyong mag-ama? Ikaw, Henry, bakit mo naman binato ng kahoy si Brendo? Wala akong iba nakita pwedeng ihagis sa kanya rito sa kusina. Lang nakita kong kinukuyog nila si Kenneth. Tumakbo na ako, dali yung kahoy. Ikaw naman, Kenneth, bakit mo ginawa yun kay Enyang, ha? Bakit mo pinagtripan ng mga pakwan niya? Ano? Kayaan mo na muna si Kenneth. Ay, Alam mo pa, pulis ko mag-interrogate. gusto kong malaman kung anong nangyayari sa anak mong ito. Ilang linggo ko nang napapansin na kakaiba ang kinikilos niya eh. Bakit ba, Kenneth, ha? Napuprostrate na kasi ko, ma. Saan? Bakit? Minsan, nagdarasal ako na baka isang araw sana magising ako na normal na si Papa, na hindi na siya unano. Kenneth, bakit? Hindi mo ba tanggap ang papa mo? Kinahihiya mo bang ganyan ang kalagayan niya? Anak, pasensya ka na. Kung pati ikaw nabubuli dahil... Ma, ayoko nabubuli si Papa. Ayoko kinukutsa siya ng mga tao. Pero wala man lang ako magawa. Hindi ko man lang siya maipagtanggol. Kenneth. Masakit para sa akin na makitang minamalit siya ng mga tao. Kasi alam kong nasasaktan din si Papa. Napakabait talaga ng anak ko. Kenneth, anak, hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol. Matanda na ako. Sanay na ako sa mga pangungutyang yan. Sapat na sa akin na malamang tanggap mo ako at hindi mo ako kinahihiya. Sapat na sa akin yun, anak. Papa, Huwag mo na uling gagawin yun. Tama ang papa mo. Sapat na sa amin na tanggap mo ang kalagayan niya. Sapat na sa amin na malamang proud ka sa papa mo sa kabila ng kapansanan niya. Kahit maliit akong tao, pakiramdam ko ng mga oras na yon, napakalaki ko. Dahil ramdam ko kung gaano ko kamahal ng aking anak. May nangunguntya man sa akin, hindi ako natitinag dahil para sa akin, ang irespeto at ipagmalaki ng nag-iisa kong anak ang higit na mahalaga. Ako si Henry, at ito ang aking buhay. Hindi natin kailangan ng papuri ng buong mundo. Ang mahalaga, mahal tayo ng mga taong pinahahalagahan natin. Mga nagsiganap. Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Jeneline de la Cruz,
Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Henry. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Piar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang lalaking hindi nagtanim ng galit sa kabila ng nangyari sa kanya. Siya ay si Adolfo. Katapatan sa kapwa at sa trabaho man, ito ang itinanim sa puso at isip ko ng aking mga magulang. Kaya naman siya ko ring nilakaran. Pupunta tayo kina Diego bukas, Adolfo? Oo, Gracia. O, bakit? Wedding anniversary nila ni Yolanda. Iniimbita tayong lahat. Ay, hindi talaga kayo nakakalimutan sa mga espesyal na okasyon ng kaibigang mong yun, ano? Hindi lang ho kaming kinukumbida, Nay. Pati rin kayo. Oh, siya nga. Siguro namimiss niya ang pumanaw niyang ina. Siguro nga ho. O, Gracia, maganda ka bukas, ha? Hindi ba pwedeng kayo na lang? Bakit naman? Ba't tayo mo sumama? Oo nga naman, Gracia. Niyayabangan po kasi ako kay Yolanda eh. Tuwing naroon ako, wala nang ibinida sa akin kundi mga alahas at damit niya. Oh, Kulang na lang sabihin niyang mas mayaman sila sa atin eh. talaga namang mas mayaman sila sa atin. Oo, alam ko. Pero hindi naman dapat ipagyabang ang ganung bagay. Lalo na sa iyong mga kaibigan. Hindi naman tayo nakikipagkompetensya sa kanila eh. Nauunawaan ko ang iyong asawa, anak. At tama siya sa sinabi niya. Ganun din naman po ako, Nay. Alam kong mayabang talaga si Yolanda, pero hindi ko na lang siya iniintindi. Ayoko kasing maging problema namin siya ni Diego. Sana, ganun na rin ang gawin mo, Gracia. Ay, nako. Pagpasok sa kanang tenga mo ng mga pagyayabang ni Yolanda, palabasin mo na lang sa kabila. Ang sarap ng kinain natin, di ba, Nanay Aning? Gracia? Ay, oo, Yolanda. Aray, napakasarap mo palang magluto. Ay, naku, hindi ho ako nagluto ng mga yon. Hindi ho ako nagluluto ngayon, no? Hindi na. Bakit naman? Naku, masisira yung kamay ko, yung manicure ko. Ayoko rin mamarkahan ng pasok, kaya ayun, kumuha ako ng tagaluto namin. Ako kasi, ako nagluluto para kina Adolfo. Ay, totoo yun. Totoo. Masarap ding magluto itong si Gracia. Kung ganun, ang cook ninyo ang nagluto nito mga handa ninyo, Ay, Yolanda? hindi. Nagpa-cater kami. Sikat na caterer yung nag-prepare ng mga handa namin. Ang mahal nga ng charge eh. Pero okay lang. Kaya naman namin. Yabang talaga ng babaeng. Ikaw, Gracia, magpa-cater ka na rin. Sa birthday mo. Para maging espesyal naman yung handa mo. Ibibigay ko sa iyo yung number nila, ha? Ayun nga lang. Mahal talaga ang charge nila. Ano, gusto mo, ha? Hindi na. Salamat na lang. Kaya naman namin magluto. At saka, ayos naman sa amin kahit na simpleng handaan lang. Oo nga. Ay, naku. Alam mo ba, maganda yung may special ka ring handa. Para makapag-imbita kayo ng mga VIP. Yun. Yung mga makakatulong para magkaroon ng mas malalaking project si Adolfo. O, para naman hindi siya nagtataga sa mga pipitsuging proyekto.
Talaga? Sa'yo magpapagawa ng building si Sir Romano? Oo. Nagkaayos na kami ng usapan. Next week nga, dadaling ko na sa kanya ang kontrata namin. Teka, siyang pinakamayaman sa probinsya natin noon. Oo. At mas mayaman pa siya ngayon, Diego. At nagkataong nagkita kami isang araw, doon nag-start ang pag-uusap namin. Naku, malaking project yun, paring Adolfo. Kaya mo ba yun? Oo naman. Teka. Magkano ba kontrata nyo? Mabuti naman at dumating ka, Engineer Adolfo. Nagulat nga ho ako sa pagpapatawag niyo sa akin, Don Romano. Next week po ang usapan natin, di ba? Actually, tungkol nga doon kaya kita tinawagan. Oh. Hindi ko na itutuloy ang kontrata ngayon. Pero bakit ho? Okay, dediretsuhin kita, no? May nakita kong mas mura kaysa sa offer mo. Ba't isang mahusay ding engineer, ha? Ano? Magaling ang nag-alok sa akin. Si Engineer Diego Saldivar. Si Diego? Ang kaibigan ko. Oh, kaibigan mo pala siya. Alam mo, mas mahaba ang experience niya sa trabahong ito kaysa sa'yo. Dahil mas una siyang naging engineer. Isa pa, mas mura at mas maganda ang offer niya sa akin, ha? Kaya I'm sorry, siya ang pinili kong gagawa ng building ko. Adolfo, may problema ka ba? Kanina ka pa tahimik eh. Mula na dumating ka. Nalulungkot lang ako, Gracia. O bakit? Yung project ko kay Sir Romano, hindi na matutuloy. Ano? Bakit nagbagong isip niya? Dahil kay Diego. Sinunod niya ako. Nagawa yun ng kaibigan mo? Oo. Sinabi mismo sa akin ni Sir Romano, inalok niya ng mas mababa sa presyo ko si Sir. Kaya siya pumayag. Ang sama naman ni Diego. Kaya nga ako nalulungkot. Hindi pera ang pinanghihinayangan ko, kundi ang pagkakaibigan naming sinira ni Diego dahil sa salapi. Ano kasinungalingan ang sinabi niya kay Sir Romano? Walang kwentang kaibigan ng Diego na yun. Sayang ang pinagsamahan namin mula ng high school hanggang college. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Marami pa naman project. Mabuti na rin yun nang mapalayo na tayo sa kanila. Hindi magandang kaibigan ang sinungaling at manunulot na tao. Mamukhang pera. Ibig mong sabihin, Han, may bibili mo na ako ng kotse. Oo, sabi, Han. Nasa akin ang kita ko sa project na gagawin ko kay Sir Romano. Ang galing talaga ng honey ko. Ang husay mong dumiskarte. Abay, dapat lang. At yun ang wala kay Adolfo. Ang utak at diskarte sa mga kliyente. Tama ka dyan. Kaya hindi siya yumayaman eh. Kaya lang, paano kung magalit at awayin ka? Kasi sinulot mong kliyente niya. Kilala ko si Adolfo. Hindi mahilig sa awa yun. Kaya hindi ako haharapin nun. At saka kapag ginawa naman niya yun, kaya ko siyang patulan. Yun ang sabi sa akin ng kaibigan ko, anak. Sige po, payag po ako. 3 building ang ipagagawa ng kaibigan ko doon sa lupa niya. 3 po, Nay? Oo, Gracia. Aba,
Mahal, mas malaki ang project na ito kaysa doon sa nawala sa'yo. Kaya nga natutuwa ako, mahal. At hindi lang yon. Kapag nagustuhan daw nila ang trabaho ninyo, ikaw na ang kukunin nila sa iba pa nilang ipagagawa na magkakapatid. Salamat naman. May nawala man sa akin. Higit naman ang dumating. Yun ay dahil tapat ka sa iyong mga kliyente. Kaya hindi ka pinababayaan ng Diyos, Adolfo. Ito na ang juice mo, Adolfo. Oh, thanks, mahal. Napakainit kasi ng panahon, kaya nakakauhaw talaga. Ay, may kukwento ka pala ako sa'yo. Naku ha, marites na ngayon ang asawa ko ha. Hoy, mister, Gracia po ang pangalan ko, hindi Marites. At saka hindi naman dapat ikinakapit ang pangalan na yun sa mga chismosa. Dahil maganda naman ang pangalan na yun, ah. Binibiro lang naman kita eh. O sige, ano ba yung ikikwento mo? Si Yolanda, Oh, nasalubong ko kanina sa mall. Alam mo kung hindi niya akong binati, hindi ko makikilala eh. bakit? Hindi naman malabo ang mata mo. Eh kasi, ang laki ng ipinayat niya. Uy, baka naman nagpapapayat. Hindi. Na-diagnose daw siya na may breast cancer. Adolfo, anak, Oh, makakauwi ka ba ng maaga mamaya? talaga pong maaga ako makakauwi mamaya, Nay. Wala naman po maraming gawa ngayon eh. Bakit po? Galit ka pa ba kay Diego? Kinalimutan ko na po yun. Ayoko magkimkim ng galit. Mabigat po sa kalooban yun. Salamat naman at sinusunod mo pa rin ang itinuro namin sa'yo ng iyong ama. Siyempre po. At yun din ang itinuturo namin ni Gracia sa inyong dalawang apo. Teka ho, bakit niyo po ba nabanggit si Diego? Patay na kasi si Yolanda. Ho? At ngayon ang ikalawang gabi ng lamay niya. Kawawa naman si Diego. Maging ang mga anak nila ni Yolanda. Ang bata nilang naulila sa ina. Higit na kaawa-awa ang kanilang mga anak. Dahil balita ko, may malaking problema si Diego. Nakikiramay ako, Diego. Adolfo, Kanina ko lang nalaman eh. napakasakit. Maagang iniwan ang aking asawa, ang aming mga anak. Sino pang mag-aalaga sa kanila kapag nakulong ako? Anong ibig mo sabihin? May kaso ko. Idinimanda kasi ko ni Sir Romano at ng isa pang kliyente ko. Bakit? Dahil mahigit 1 taon pa lang, gumuho ng building nilang ginawa ko. Ano? Ba't nagkaganon? Tinipid ko sa materyales para mas kumita ako. Natupad nga ang gusto ko, pero nadimanda naman ako. Diego, Alam mo siguro, karma na sa akin ang mga pangyayaring ito dahil sinulot kita. Sinira akong pagiging magkaibigan natin.
Patuloy pa rin ako sa matapat na pagtatrabaho para sa aking mga kliyente. Hindi man ako kasing yaman ng iba, hindi ako naiinggit sa kanila. Pagkat payapa ang buhay ko, dahil hindi ako nanloloko. Ako po si Adolfo, itong aking buhay. Kapahamakan ang kahahantungan ng nabubuhay sa pawang kasinungalingan. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Jun Legaspi, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Adolfo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang binatang may mabuting ugali. Siya ay si Lemon. Sa lugar namin, tuwing may madadaanan akong nag-aaway, lagi ako naghahanap ng aawat sa kanila. Katwiran ko, kawawa naman yung naagrabyado. At isa pa, gusto kong kahit sa ganoong paraan, ay makatulong ako para hindi na humaba pa ang gulo. Bakit kayo nagkakagulo mga tao? Tulungan nyo! Tulungan nyo! Kawawa naman yun! Kawawa naman! Tulungan nyo! Sir, ano pong nangyari sa lalaking yan? Ay, nako! Sinaksak! Kailangan madala sa ospital! Ganun ba? Oo. Teka, hanap ako ng makakatulong. Lemon, bakit ngayon ka lang dumating? Late ka na ng 20 minutes. Oo nga, Raul eh. Kasi may nadaanan akong lalaking lasaksak. Oh, Ayun, tinulungan namin madala sa ospital. dumating na mga bagong boss natin, sina Ma'am Cecilia at Sir Oliver Rodriguez. Lagot. First meeting pa lang. May atraso na ako sa mga bagong boss natin. Okay, Mr. Lemon Bautista. Sir, Pagbibigyan kita ngayon pero ayoko na maulit to. Siya si Sir Oliver Lemon. sir, pasensya na po. Pangako po, hindi na mauulit. Hindi naman dahil tumulong ka. Pwede ka nang maliit sa trabaho mo. Limon, eto pa ang sabaw. Helga, Salamat po. Salamat po, Nay. kumusta naman ang trabaho mo, Limon? Medyo na-late po ako, Nay. O bakit? Maaga ka namang umalis dito Kasi po, Nay, sabi ni Kuya, may nakita siyang sinaksak. Hmm. Ayun, tinulungan nilang madala sa ospital. Nahiya nga po ako doon sa bagong boss namin eh. Kasi late ako ng 20 minutes. Kinagalitan ka ba? Hindi naman po. Sinabihan lang ako na huwag na mauulit yun. Ayun, nangako naman po ako na hindi na mauulit. Ay naku anak, sikapin mong matupad yun para hindi ka maalis sa trabaho. Oo nga naman, Kuya. Ayos pa naman ang sweldo mo doon. Oo nga eh. At kailangan tuparin ko yun. Kawawa naman si inay kung mawawalan ako ng trabaho. Hindi niya makakayang itaguyod mag-isang buhay natin. At ang pag-aaral mo. Ayan. Tapos ko lang linisin ang office nila, Sir Oliver at Ma'am Cecilia. Pupuntahan ko naman yung ibang room. Basta ako rito.
Good morning po, Sir Oliver. Lemon, tapos ka na ba maglinis dito? Opo, sir. Sige po, pupuntahan ko naman po yung isa pang room. Sandali. Bakit po, sir? Pakidalan mo ako ng coffee and sandwich dito, ha? Bago mo ituloy ang paglilinis. Oliver, nakita kong kasabay mong nagmerienda si Limon kanina. Oo, Ate Cecilia. Niyaya ko sa uli na samahan ako magmerienda. Mukhang magaan ang loob mo sa kanya. Natutuwa ako sa kanya eh. May mga ugali kasi siya na parang ako. Tulad ng ginagawa mo noon, na pangingialam sa mga nag-aaway. Ikaw naman. O, Hindi mo pakikialam yun eh. Umanap lang ako ng makakatulong para hindi na humaba ang gulo. At ganun din si Lemon. Kaya nga hindi ko nakuha magalit eh. Nung minsan sa malik. Ayon pa sa kwento niya, dalawa silang magkapatid. Biyuda na ang nanay niya. At dahil doon, kaya nag-working student siya. Nakakabilib siya. Nga din naman ako sa kanya. Kahit 22 years old pa lang, responsable na. Ay, alam ko na kung bakit ka bumuntong hininga at biglang nalungkot dyan. Dahil kay Cynthia. Naaalala ko lang siya, Ate Cecilia. Hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako. Tigil na nga natin ang usapang ito. Baka sumakit na naman yung dibdib mo. Tapos na ako maglinis sa opisina. Pero kung uuwi naman ako ngayon, mahirap pang sumakay. Mapapagod lang ako sa abang ng bus sa pagtayo. Ayoko namang sumabit uli sa jeep. Mahirap, delikado. Sabi ni inay, huwag ko raw ugaliin yun. Dahil baka maaksidente ko. Tama naman siya. Ay, mabuti pa dito na lang muna ako. Magbabasa muna ako habang natapalipas ng ilang oras. Alam, andito pa naman si Sir Oliver. Lemon! Lemon! Sir, bakit kaya? Tulungan mo ako! Parang nahihirapan siya magsalita. Kailangan niya ng tulong. Ay, Oliver, kumusta ng pakiramdam mo? Maayos na, ate. Hindi na ako nahihirapang huminga. Mabuti na lang nasa opisina pa si Limon. Nadala ka agad niya dito sa ospital. Nasaan ba kasing gamot mo? Hindi ko nadala eh. Nakakalimutan ko. Ano? Pambihira ka namang tao ka. Hindi mo dapat kinakalimutan yun. Nasaan si Limon? Ayun, umuwi na. Pinigil ko nga dahil umuulan pa. Pero sabi, baka raw nag-aalala ng nanay niya. Ano, sir? Gusto niyong samahan ko kayo kina Limon? Oo, Raul. May sakit siya, di ba? Kaya hindi siya nakapasok. Oo. Nilalagnat daw siya, sabi ni Aling Cynthia. Kaya gusto ko siyang puntahan. Nagkasakit siya dahil sa akin. Umuwi siya kahit umuulan, matapos akong maihatid sa ospital. Kaya gusto ko siyang pasalamatan. Okay, sir. Sasamahan ko po kayo. Maupo kayo, Raul. Sir. Salamat, Helga. Kapatid ka pala ni Lemon. Opo, bunso po. Sandali lang po at tatawagin ko si Kuya. Kuya, may bisita ka. Ha? Sino, Helga? Si Raul at ang boss ninyo. Ha? Raul? Lemon. Sir Oliver? Maiwan ko na po muna kayo. Sige. Sir? Nagpasama sa akin si Sir Oliver, Lemon. Nag-alala kasi ako sa iyo, Lemon, nang malaman kong may sakit ka. Naku, sir. Salamat po sa concern.
Wala na po akong lagnat ngayon. Bukas po, papasok na ako. Good, good. Yung babaeng nasa kwadro, sino siya, Lemon? Nanay ko po, sir. Ha? Narito ba siya? Pwede ko ba siyang makausap? Bakit po, sir? Kilala niyo po ba si inay? Maraming salamat. Pumayag ka na mag-usap tayo, Cynthia. Kahit na nga malaking kasalanan ko sa'yo. Matagal ko na kinalimutan yon, Oliver. Ayun nga lang, nabigla ako kanina kasi hindi ko inaasahan na makikita pa kita. Gusto kong humingi uli ng tawad sa'yo. Iniwan kita. Ipinagpalit kay Selena. Kahit na nga 15 years ang tandaan niya sa akin. Sabi ko nga, matagal ko nang kinalimutan yun. Tanggap ko ng lahat ang nangyari. Pinili mo siya kasi mayaman. At gusto mong matupad ang iyong mga pangarap. At natupad naman yun. Tama ka. Pero may naging kabayaran ang ginawa ko sa'yo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi niya ako nabigyan ng anak hanggang sa pumanaw siya. Ganun ba? Cynthia, sabihin mo sa akin, si Limon ba? Oo. Siya nga. Siyang batang tinalikuran mo noon. Aking anak. God. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa kanya. Si Helga naman. Anak namin ang lalaking tumulong sa aking pagkadapa. Yun nga lang, maaga siyang nawala sa amin. Lemon. Kayo pala, ang tatay ko. Lemon, Kayo pala. Oliver, hindi ko tinago sa kanyang lahat. Lemon anak. Patawarin mo sana ako. Cynthia, bigyan niyo ako ng pagkakataong mapuna ng malaki kong pagkukulang sa inyo. Oh, Oliver. Hindi kita pipiliting tanggapin ako sa puso mo dahil alam kong malaki ang pagkakasala ko. Pero sana, hayaan mong tulungan ko kayo para magkaroon ng magandang kinabukasan sina Limon at Helga. Tinanggap ni inay ang tulong ni itay. Dahil doon, pati si Helga ay kanyang tinulungan. Ngayon ay pareho na kaming tapos sa college ni Helga. At sina inay at itay naman, nagkabali ka na. Sa wakas, ay natapos din ang aming paghihirap. Ako po si Limon, at ito po ang aking buhay. Kahit mahirap ang mabuhay sa mundo, masarap pa rin sapagkat maraming sorpresa ang buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Limon. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila Maynard Landicho Jr. at June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito,
inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na ang tanging hangad ay ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip at damdamin sa pagitan ng mga salimuot na nangyayari sa kanyang buhay. Siya ay si Nelia. Sa mga unang taon na naging pagsasama namin ni Aldo, inakala kong likas lang sa kanyang pagiging malinis at organisado. Pero nang lumaon, hanggang sa aming pagtanda, ay napansin kong hindi na normal ang kanyang mapaulit-ulit na nakagawian. Nasa huli ay may tuturing na palang isang uri ng disorder o nakaalarmang karamdaman. Aldo? Aldo, nasaan yung refrigerator natin? Saan mo na naman ba ipinuwestong tao ka, ha? Uy, dito sa malapit sa pintuan. Para nga ako yung singaw ng init ng motor, hindi nakukulob dyan sa loob ng kusina. Ang layo nga kasi sa lutuan. Kailangan kong pa pumunta doon sa may pintuan para lang kunin yung mga irerekado ko sa pagluluto. Huwag ka nga masyadong mareklamo, Nelia. Tsaka yung tono mo, para bang krimen na yung ginawa ko Ang liit lang ng bahay natin, ha? Konting kembot lang. Kaya, andito ka na sa harap ng ref. Oh. Ang sa akin lang naman, wala nang kapanatagan ang mga gamit dito sa bahay. Kung may buhay lang yung mga yan, tiyak na hilong-hilo na rin sa paglipat-lipat mo sa kanila kung saan-saan Alam mo, Nelia, pinaiinit mo ulo ko Huwag mo na lang akong kinukontra sa ginagawa ko, pwede, ha? Hindi mo na unawaan kung anong klaseng stress ang sumasanib sa akin. Kapag hindi ko na ipupwesto ang mga bagay-bagay sa lugar na gusto ko. Magandang umaga po, Chodolfo. Ikaw pala, Ariel. Mukhang marami po kayong tanggap na trabaho dito sa vulcanizing shop nyo, Oo linggo pero ang daming customer. Ikaw ba, saan ang lakad mo? May bibisitahin lang po akong site na pagtatayuan namin ng isang bagong building, Chong. Ba, mainam pala't may kasunod na agad ang project na natapos mo kamakailan lang. Opo, medyo sineswerte po sa proyekto. Maiba ako. Ang tatay mo nga pala, kumusta? Nako, nandun na naman po sa bahay at nagtatalo na naman sila ni Inay sa mga bagay-bagay. Alam niyo naman pong Itay, mabilis uminit ang ulo. Ganun ba? Hayaan mo, isang araw dadalawin ko ang tatay mo. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakapagkwentuhan sige na't baka mahuli ka na sa pupuntahan mo. Sige po, Chong. Alis na po ako. Sige. Magandang umaga po ulit. Mag-iingat ka dyan sa pagpapatakbo ng motor, ha? Opo, Chong. Salamat po. Hoy, Aldo! Venus? Ano? Bakit nandito ka? Wala na kasi kong pera no? Ano ba yan? Gutom na ako. Masama kayo sa buntis sa Huwag magutom. kang yumaka. Di ba sabi ko sa'yo, sa park na lang tayo magkita? Ay, ang tagal mo sumipot. Kanina pa ako naghihintay sa Edo, no? Nilamok na ako't lahat. Pero di ka pa rin dapat nagpunta rito. Baka makising si Nelia. Ano kung makikita tayo. Ay, talagang magigising siya. Walang Dahil sisigaw ka na sisigaw dito kapag hindi mo pa rin ako binigyan ng pera. Akin na yung pitaka mo. Bilis! At hindi ako nagbibiro sa sinabi ko. Talaga mag-iskandalo ako dito. Ayoko na! Si Aldo? Ayoko na! Pagod na ako. Ayoko na. Diyos ko, Aldo! Bakit mo sinila yung mga gamit natin? Ang television natin basag na screen. Hirap na ako, Nelia. Ayoko na. Pero
Bakit hindi ko pa rin makontrol ang sarili ko? Na pagpalit-palitin ang lugar ng mga gamit natin dito sa bahay. Pakiramdam ko, palaging magulo ang paligid ko. Ang isip ko. Kaya kailangan kong gawin ito ng paulit-ulit. Aldo, ang mabuti pa magpahinga ka muna sa kwarto mo para bumaba yung ano nararamdaman mo. Hayaan mo na yung mga kalat na yan. Ako na magliligpit ng mga yan. Hindi. Ako mag-aayos ng mga yan. Kailangan ko ayusin ang mga yan. Halika na. Ayusin ko Ititipid muna. na rin kita ng mainit na gatas para kumalma ang pakiramdam mo. Tara na. Baka kailangan mo lang talaga magpahinga. Nag-aalala na rin ako sa nangyayari kay Itay. Masyado na siyang nagiging bayolente nitong mga nakaraang araw. Pati si Inay, minsan nasasaktan na niya kapag nagwawala siya. Hindi kaya may obsessive-compulsive disorder si Itay, Kuya? Yun bang obsession sa isang bagay na paulit-ulit na gumugulo sa isip niya at hanggat hindi niya yun nagagawa, lalong lumalala ang kanyang pagkaligalig? Yan ang paliwanag ng professor namin sa psychology na isang clinical psychologist tungkol sa mga taong may OCD. Mabuti nga sana kung mapipilit nating magpatingin sa doktor si Itay para masolusyonan yung mga dinaranas niya. Sabi pa ng professor namin maaari raw mauwi sa psychosis o pagkabaliw kapag napabayaan ang pagiging OCD ng isang tao. Yun na nga ikinatatakot ko. Lalo pat iba na ang mga ikinikilos ni Itay nitong mga huling araw. Anong gagawin natin? Baka pwede nating hingi ng tulong ni Chong Dolpo. Huh? Baka makinig sa kanya si Itay. Aldo? Anong ibig sabihin nito? Sino yung babaeng buntis na yan na kasama mo? Sandali ha. Teka lang ha. Magpapaliwanag ako na niya. Girlfriend ako ng asawa mo. Okay, Venus. alam mo na. Totoo ba sinasabi ng babaeng to, Aldo? Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Inamin ko na sa'yo, di ba? Nenda, mabuti pa. Tayo na umuwi. Ha? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ay, ha? nako, Halika na. Aldo. Hindi kayo uuwi. Venus. Dahil ako, ang gusto ko, mamili ka ngayon sa aming dalawa ng asawa mo. Ha? Ako o siya? Sumagot ka! Tiniis ko naman lahat, hindi ba, Aldo? Mula sa pagbuwala mo sa kanin na malata, sa isda na dapat ikaw mo ay prito ko kaysa sa sinabawang ko. Mula sa masasakit na salitang tinatanggap ko sa iyo kapag hindi agad ako nakasunod sa utos mo. Pero hindi ko matatanggap yung panluloko na tuklasan ko dahil dignidad ko na ang sinisira mo. Ano ka ba naman? Kayang-kaya ko namang kalasan si Venus kahit anong oras. Binuntis mo? Paano mo kakalasan? Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Ano ibig sabihin? Nagpapakabayani ka? Inaako mo ang anak sa kanya ng iba? Naawa lang ako sa kanya. Kaya sinamantala mo na rin na pagiging minor de edad niya, ganon. Nagbabanta siyang magpapakamatay kapag nakipag-iwalay ako sa kanya. At ako, Aldo, kung magpakapatay din kaya ako dahil sa ginawa mo. Napakasakit. Lahat na pagtitiis ko sa pakikisama sa iyo, ito lang pala magiging kapalit. Mas pinili mo magpalinlang sa isang babaeng na hindi mo naman alam kung saan nagmula. Kaysa sa akin na asawa mo na simulat sa Paul. Umako sa mga kakulangan mo, sa mga kahinaan mo. Bata pa lang ang tatay nyo. Nakita ko na rin ang mga nakababahala niyang kilos noon. Pero inakala ko ngang likas lang sa kanya ang pagiging malinis at organisado. Kung kaya hinayaan ko lang siya sa kanyang ganong routine.
Isa po ang genetics sa mga sanhi ng pagiging obsessive-compulsive disorder, Chong. Oo. Si Inay, parehong-pareho ng kondisyon ng inyong ama. Gusto po namin ipagamot si Itay, Chong. Sana po, matulungan niyo kami kumbinsihin siya. Alam po namin nakikinig siya sa inyo bilang nakatatanda sa kanya. Sige. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Sa kalagayan niya ngayon, kailangan na nga niyang maipagamot. Maraming salamat pa rin sa pag-aasikaso mo sa akin, Nelia. Sa kabila lang napakarami kong kasalanan sa'yo. Siguro nga, na habang pinagsisilbihan pa rin kita, isang paraan pa rin to na pagpapatawad ko sa mga pagkakamali mo. Bukas daw ang appointment ko sa clinical psychologist na professor din pala ni Lara. Wala din naman akong ibang hangad kundi ang pagaling mo. Para mas makaagapay ka pa sa buhay. Kahit para na lamang sa sarili mo. Para sa ating dalawa, Nelia. Gusto kong magkasama pa tayo habang buhay mula sa mga sandaling ito. Gawin mo, Aldo. Gawin mo. Dahil ako kaya kong ipaubaya ang pansarili kong mga kapakanan para lang sa katiwasayan ng pagsasamang ito. Tulad ng sinumpang ko, nakasama ka sa harap ng altar. Sa ngayon, patuloy pa rin sumasailalim si Aldo sa traditional therapy hinggil sa kanyang kondisyon. Malaki na ang kanyang ipinagbago sa pagtrato sa mga bagay sa kanyang paligid, lalo na sa akin. Ako si Nelia, at ito ang aking buhay. Nakasalalay sa atin ang tunay na katuturan ng buhay. Mula sa ating pangunawa sa mga bagay hanggang sa maibibigay nating apeksyon sa ating mga minamahal. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Susan Robles sa papel na Nelia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, darito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay na ilalahad sa atin ni Grace. Maaga ako naulila sa ina at hindi ko rin kinagisna ng aking ama. At dahil doon, kaya hindi ako nakapagkolehiyo. At upang may matirhan, pagiging katulong ang naging trabaho ko. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin dito para maging katulong ninyo, Sir Ramil. Kahit sa tindahan lang po ninyo ako nakilala, tinanggap niyo pa rin po ako. Pangako po, hindi ko po sisirain ang pagtitiwala ninyo. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko dito sa bahay niyo. Naniniwala ako. Mukha ka namang mabait eh. Kaya nga nang makita kita doon sa tindahan sa lugar niyo, inalukagin kita ng maging katulong ko. Siya nga pala, tuwing gabi lang ako narito, no? Dahil may negosyo akong inaasikaso. Kaya sana, bantayan mong mabuti itong bahay, ha? Opo, sir. Ito nga palang magiging kwarto mo. Yan. Ang ganda. At ang linis. At may maganda rin pong kama. Salamat at nagustuhan mo. May aparador ka rin dito.
May electric fan na maaaring magamit. Oh, iayos mo na ang mga gamit mo para makapagluto ka na ng hapunan natin. Opo, sir. Eto na pong merienda ninyo, Sir Ramil. Ma'am Jenny. Salamat, Grace. Sige na. Iwan mo na kami. Opo. Sure ka ba na pagkakatiwalaan ng babaeng yun, Ramil? Oo naman. Mabait at masipag si Grace. Bakit ba? Kasi masyado siyang bata para pagkatiwalaan mo nitong maganda at malaki mong bahay. Baka mamaya magnanakaw pala siya. Ikaw din. Manakawan ka. Hindi na gagawin yun. Mabuti siyang tao. Oh, sobra naman yata ang pagtatanggol mo sa kanya. Sa tindahan mo lang naman siya nakilala, di ba? Hindi niya alam. Nagtanong-tanong ako sa lugar nila tungkol sa kanya. At lahat ng mga nakausap ko, iisang sinabi, mabait siya at mabuting anak. Mahirap nga lang siya. Kahit na. Para sa akin, hindi ka pa rin dapat maging kampante. Ay, hindi bale. Madalas akong pupunta rito para masubaybayan siya. Bata at maganda ka mo ang katulong ng nobyo mo, Jenny. Oo, Marcia. Pero syempre, mas maganda ako sa kanya, no? Pero kinakabahan pa rin ako. Kasi sa tindahan lang siya nakuha ni Ramil. Bakit naman kasi hindi na lang siya kumuha sa agency? Aba, kung bata at maganda, dapat kang kabahan. Dahil baka mamaya sulutin niya yung nobyo mo. Oh, mawalan ka. Marcia, hindi pumapatol si Ramil sa mga katulong, no? Isa pa, mahal ako nun. Oh, huwag kang kasi siguro. Iba pag lumapit ang tukso. Kaya kung ako sa'yo, hihigpitan ko si Ramiel. Kayo po pala, Ma'am Jenny. Oo, ako nga. At sinong lalaking to? Si Jimmy po. Kapitbahay ko po siya doon sa dati kong tinitirhan. Nanliligaw sa'yo? Opo. Magandang gabi po, ma'am. Ang galing mo rin, ano? Wala ang amo mo pero nagpapapasok ka ng lalaki sa pamamahay niya. Ma'am, nandyan po si Sir Ramil. Nasa kwarto po niya. Ha? Maaga po siyang umuwi dahil masakit daw po ang ulo niya. Narito na po siya nang dumating si Jimmy. Totoo po yun, ma'am. Ay, bahala nga kayo sa buhay niyo. Mabuisit. Mukhang masungit ang nobya ng amo mo, Grace. Akala lang niya siguro. Hindi alam ni Sir ang pagparito mo. Pwede kayang bumalik ako rito? Gusto ko lang namang makatiyak na okay ka dito. Tsaka para makita na rin kita. Sasabihin ko muna kay Sir Ramil. Nakita kong kwarto ng katulong mo. Ang ganda, ah. Meron pang radyo at TV. Paano mo nakakita? Tinignan ko. Na-curious kasi ako. Parang sobra naman yatang maganda ang kwarto ni Grace kaysa sa kwarto ng dati mong naging katulong. Jenny, gusto ko lang malibang si Grace. Para pagpagod na siya, may mapaglibangan siya. Wow. Sobrang concern. Hey, are you jealous? Sobrang concern ka kasi. At saka, bakit? May karapatan naman ako magselos, di ba? Dahil girlfriend mo ko for 3 years. Wala kang dapat ipagselos. Ikaw lang ang mahal ko. Kung tuksuin ka ng babaeng yun. Hindi niya gagawin yon. Dahil matino siyang babae. At ako naman, matinuring lalaki. Ewan ko, ha? Jenny! Ramil, mas mapapanatag ako kung iba na lang ang kunin mong katulong. Paalisin mo na lang ang babaeng yun. Tapos ko nang hugasan itong mga plato. Tuyo na rin lahat. Ilinipit ko na. Para magawa ko naman yung gusto merienda ni Ma'am Jenny mamaya. Grace!
Hoy, alam mo ba kung magkano yan, ha? Ang mahal niyan! Sorry po, ma'am. Sorry ka dyan! Nagulat po kasi ako sa pagsigaw ninyo sa pangalan ko eh. Aba! Ito po sinasadya. At kasalanan ko pa ngayon, ha? Kasalanan ko pa, kasalanan ko pa, ha? Jenny, tama na po. Yan ang bagay sa'yo! Ang kurutin! Dapat nga sa bunutan ka pa eh! Gagang to? Pati ako idadamay sa katangahan niya. Oy, kumanda ka pagdating ni Ramil. Sasabihin ko, palayasin ka na dito! Wag naman po, ma'am. Wala po ako matutuluyan. Wala akong pakialam, no? Hindi dapat sa bahay na to ang tangang katulad mo! Hindi mo siya dapat sinaktan, Jenny. Bawal yun sa batas. Kinarot ko lang naman dahil nga ang tanga. Mali pa rin ang ginawa mo. Isa pa, sabi ni Grace, sumigaw ka habang nasa likuran niya. Kaya nagulat siya at nabitiwan ang mga plato. At mas naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin, ganon? Sa akin ay kung ano lang ang tama. Bakit ka ba ganyan? Sabihin mo sa akin, may gusto ka ba sa babaeng yon, ha? May gusto ka ba sa katulong mo? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Wala akong gusto sa kanya. Bakit ba ang dumi ng isip mo? Oh, Grace, saan ka pupunta? Bakit nakaimpake ang mga gamit mo? Narinig ko po yung pag-uusap ninyo ni Ma'am Jenny, sir. Gusto po niya umalis na ako dito. Kaya naisip ko po, aalis na lang po ako para hindi ako maging dahilan ng inyong pag-aaway. Hindi ka aalis. Pero sir, magagalit po siya sa inyo. Huwag mo siyang intindihin. Mawawala rin ang galit niya kapag nalaman na niyang lahat. Sir Ramil? May sasabihin ako sa inyong dalawa. Panahon na para malaman niyo ito. Mas kinampihan pa ang katulong niya kaysa sa'yo? Ganon na nga. Hindi niya pinaalis yung babae. Ay, naku, Jenny. Baka nga may gusto siya sa Grace na yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Marcia. Ayaw ko mawala sa akin si Ramil. O para malaman mo kung mahal ka pa rin niya. Pamiliin mo, ikaw o ang katulong niya. Oo nga, no? O sige, gagawin ko yun. Kaso, paano kung hindi akong piliin niya? Oy, doon mo ihanda ang sarili mo, girl. Bakit ba kailangan isama mo pa babaeng to sa pag-uusap natin? Dahil may bahagi siya dito. Sir, naguguluhan po ako. Ano po bang gusto ninyong sabihin? Grace, gusto kong malaman mo na kaya ganitong concern ko sa'yo dahil... Dahil ano? Sabihin mo na. Kapatid ko siya sa ama. Ano po? Yun ang totoo. Nadistino noon si Daddy sa probinsya at doon niya nakakilala at nakakarelasyon ang nanay mo. Nalaman ni Maming lahat. At dahil ayaw ni Daddy na iwan siya ni Mami, ang nanay mo ang iniwan niya. Kaya pala hindi ko siya kinakisnan. Oo. Hindi niya kayo natulungan. Kaya bago siya namatay, ipinahanap ka niya sa akin at binili na tulungan ka. Kung ganun, kuya kita. Oo, Grace. At ang pagkikita natin sa may tindahan sa probinsya niyo ay hindi nagkataon, kundi isang sadyang pangyayari. At ginawa ko yun upang tuparin ang pangako ko kay Daddy. Ramil, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil may mga bagay pa akong inaayos para kay Grace. Bahagi rin ang gusto ni Daddy gawin ko para sa kanya. Kaya wala kang dapat ipagselo sa kapatid ko, Jenny. Wala. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Grace, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Maling-mali. Kalimutan na po natin yon. Ang mahal
talaga. Maliwanag na sa atin ang lahat. Iyon ang naging simula ng pagbabago ng buhay ko. Ngayon, ay close na kami ni Ate Jenny at nag-aaral na rin ako sa kolehiyo. Tunay ngang sa bawat kalungkutan ay laging may kasunod na kaligayahan. Ako po si Grace, dating kasambahay, at ito ang aking buhay. Napakinggan po ninyo mga kaibigan ang isa na namang magandang kasaysayan ng buhay. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Fidel Benjamin, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Grace. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Boyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw nito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na hindi bumitiw sa buhay sa kabila ng mga pagsubok sa pagkawala sa kanilang piling ng pinakamamahal na ina. Siya ay si Marlina. Ang biglaang pagkamatay ni Inay ang naghatid ng pinakamalaking kalungkutan sa buhay naming magkakapatid. Walang sandaling hindi kami nangungulila sa kanyang pagkawala. At bawat paglipas ng araw, hindi naging madali para sa amin ang magpatuloy sa laban ng buhay. Kuya Drew, tingnan mo oh. Ginitian ako ni Inay. Jessa, patay na si Inay. Kaya wag ka nang kung ano pang sinasabi mo. Lalo ngayon nakaburol na siya. Bakit ba kasi ayaw mo maniwala sa akin? Tingnan mo kasi si Inay para maniwala ka. Ang mabuti pa, matulog ka na lang. Pagod ka na sa kababantay dyan sa kabaong ni Inay. Bumalik ka na lang kapag nakapagpahinga ka na. Sige na, ako na muna magbabantay sa kanya. Ayoko matulog, kuya. Ayokong iwan si Inay. Basta dito lang ako sa tabi niya. Sabi niya kasi sa akin, huwag daw akong aalis sa tabi niya. Ay, o sige, ikaw ang bahala. Ako naman, sasalubungin ko ang mga dumarating na nagikiramay. Diyan ka na muna. Kung sa simula pa lang, sinabi na po sana ni Inay yung mga sintomas na nararamdaman niya, di kahit papano, maipapagamot pa namin siya sa kahit na saang public hospital. Hindi na po sana umabot pa sa stage 4 na naging dahilan ng pagkamatay niya ang colon cancer. Sinadya niyang ilihin sa atin ang sakit niya. Dahil ayaw niya tayo mag-alala. Isa pa rin siguro sa iniisip niya, wala naman tayong itutustos sa kanyang pagpapagamot. Ang sakit-sakit, Jack. Hindi po namin alam kung paano namin makakasanayang mamuhay nang wala na si Inay. Hindi na namin maririnig ang kanyang boses. Hindi na namin madarama ang maiinit niyang yakap kailanman. Oo, alam ko. Dama ko rin ang pagdadalamhati inyong magkakapatid. Wala naman talagang pinakamasakit sa lahat, kundi ang permanenteng pagkakahiwa-hiwalay ng isang pamilya nang dahil sa kamatayan. Si Jessa po ang inaalala ko. Hindi pa niya naiintindihan na permanente ang kamatayan. Kaya paano namin papaliwanag sa kanya? No, patay na nga si Inay. At hindi na babalik pa kahit kailan. Paano namin sasagutin yung mga tanong niya?
na lalo lang magpapabigat sa aming mga kalooban. Teka, parang si Jessa yung umiiyak na yun na umahabol sa babaeng nakaputi. Paano siyang napunta rito sa istasyon ng tren? Ang layo na nito sa lugar namin. Bakit ba bigla akong kinabahan? Kailangan masundan ko siya. Kailangan maabutan ko bago pa siya tuluyang sumama sa babaeng hinahabol niya. Jessa! Kuya Gerald! Ako nga. Salamat, inabutan kita. Saan ka ba pupunta? At anong ginagawa mo sa lugar na ito? Sinusundan ko kasi si inay eh. Pero bigla na naman siya nawala sa paningin ko. Nakaputi pa nga siyang damit eh. Ang mabuti pa, tara. Ihatid na kita sa inyo. Tiyak na hinahanap ka na ng ate Marlina mo. At nag-aalala na yun sa'yo. Ayoko, Kuya Gerald. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita si inay. Jessa, makinig ka sa akin, ha? Patay na nanay mo. Hindi mo na siya makakasama kahit kailan. Yung babaeng nakaputi na sinusundan mo, kamukha lang niya yun. Bakit ba lahat kayo sinasabi niya patay na si inay? Nakakausap ko nga siya eh. Sabi pa niya sa akin, isasama raw niya ako kahit saan siya pumunta. Kaya diyan ka na, Kuya Gerald. Jessa, Hahanapin teka, ko si uy! inay. Jessa, saan ka pupunta? Magbalik ka rito! Jessa! Paano kung hindi mo nakita si Jessa sa istasyon ng tren? At sa kahabol niya sa nakaputing babae na sinasabi mo, sumabay na rin siya sumakay doon. Sa dami ng istasyon ng hihintuan ng tren, so saan pa namin nahanapin yung kapatid ko, Gerald? Kaya nga, mabuti na lang. Hindi pa ako nakasakay ng tren ng mga oras na yon. Papunta nga kasi ako sa Magallanes Station para pumasok sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Habang dumaraan ng mga araw, hindi na namin alam kung paano paggagabayan si Jessa sa kasalukuyan naming sitwasyon. Mas magiging mahirap sa inyong mga kalooban kung hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Kahit sa kanyang murang edad, kailangan unti-unti ring maipaliwanag sa kanyang katotohanan ng kamatayan para mas malampasan niya ang pagdadalamhati, Marlina. Pero paano nga? Bawat araw, bawat oras na hindi ko na alam kung paano pa poprotektahan ang kanyang mga nadarama at pangamba. Ha? Anong ibig mong sabihin aalis ka? At ano? Iiwan mo mga anak mo, Kiel? Hindi ko kasi kayang tingnan ang pangungulila nila sa kanilang ina. Naghihirap lang ang kalooban ko. Lalo na kapag nakikita ko silang umiiyak. Kaya sa halip na tulungan mo ang iyong mga anak na iangat ang kanilang mga kalooban, mas gugustuhin mo pang talikuran na lamang sila, ganon? Dahil hahanapin ko rin ang sarili ko, ate. Gulong-gulo na rin ang isip ko mula nung mamatay si Sonia. May mga sandali na gusto ko na rin magpakamatay para matakasan ko na rin ang mga problemang naiwan niya sa aming mag-ama. Bakit? Sa akala mo ba, kapag iniwan mo ang mga anak mo, makapangmumuhay ka ng tahimik sa pupuntahan mo? Na hindi ka guguluhin ang konsensya mo? Dahil bilang isang ama, ikaw ang unang-unang dapat natakbuhan nila sa kanilang kalungkutan. Hayaan mo na ako sa desisyon kong ito, ate. Sa gagawin kong ito, dito lang ako makasusumpong ng kapanatagan. Pero ito ang tandaan mo, Kel. Kailanman, hinding-hindi mo matatagpuan ang hinahanap mong kapanatagan sa binubuo mong maling desisyon ngayon. Kaya bago pa sirain ang pagpapasya mong yan ang buhay ng iyong mga anak, huwag mo nang ituloy. Drew, gabi na. Bakit nandito ka pa sa basketball court?
Iniintay ko kasing dumating si ate. Kuya Gerald, Bakit? Saan ba nagpunta ang ate mo? hahanapin daw niya si Itay. Hahanapin ang itay nyo? Oo. Ako, Kasi, iniwan na kami ni Itay. Kaya ang sabi ni Ate Marlina, hindi raw siya uuwi hanggat hindi niya nakikita si Itay. ang mabuti pa umuwi ka na. Ako na lang ang maghihintay sa ate mo. Pero para makasiguro ko sa kinaroroonan niya, tatawagan ko siya sa cellphone para mapuntahan ko siya saan mang lugar siya naroroon. Itay? Merlina, Sino po yung bata na karga-karga niyo? Sino po yung babaeng kasama niyo? sige na, be. Mauna na kayong umuwi. Susunod na lang ako sa inyo. Ipabalot na lang ninyo ang mga tirang pagkain sa counter. Sige na. Sige, akin ang bata. Maiwan na namin kayo. Ngayon niyo sagutin ang tanong ko, Itay. Sino ang batang yun? At ang babaeng kasama niyo kumakain dito sa kantin? Anong kaugnayan niyo sa kanila? Anak kong batang yun. Anak namin ni Delia, ng babaeng nakita mo ngayong kasama ko. Ganun. Buhay pa ang inay. May relasyon na kayo ng babaeng yun. Oo. Pero ngayong ang patay namin yung ina, may tutuwid ko ng pagkakamali ko kay Delia at sa aming anak. Paano may tutuin? Samantalang kami naman ang tinalikuran niyo. Naririnig niyo mo ang sarili niyo, Itay? Sa ginawa niyo, 3 kaluluwa naman ang isinakripisyo ninyo. Matagal ding panahong nagtiis si Delia. Samantalang itinatago ko sa inyong ina ang aming relasyon. Ngayon, maibibigay ko na sa kanila ng anak ko lahat ng atensyon ko at panahon. Nangako akong hindi ko na sila iiwan kailanman. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na marinig mula sa inyong mga salitang yan. Buong pag-aakala namin magkakapatid. Sa pagkawala ni inay, kayo ang sasandalan namin sa mga sandali ng aming kapighatian. Matagal ko na rin namang iniukol sa inyong buhay ko. Malalaki na kayo. Kaya nyo nang tumayo sa sarili nyong mga paa. Huwag niyo na akong asahan. Lalayo na rin kami ni Delia. Kaya, baka nga, ito na maging huling pagkikita natin, Merlina. Napakasakit ng ginawa nung ito sa aming magkakapatid, Itay. Pero wala naman kami magagawa kundi irespeto ang desisyon niyo. Huwag po kayo mag-alala. Isasama pa rin namin kayo sa aming mga panalangin. Pati ako. Napaglalanga ng tatay niyo sa mga kasinungalingan niya. At ang hindi pa katanggap-tanggap, ginawa pa kayong dahilan ng mga kahinaan niya. Siguro po, kailangan na lang naming harapin magkakapatid ang mga nangyayari sa aming buhay na hindi namin makokontrol siya. Para makapagpatuloy na rin po kaming makapamuhay ng maayos na magkakapatid. Sa akin, ang mahalaga nitong mga nakaraan ay nagiging normal na ang mga kilos ni Jessa. Unti-unti na niyang natatanggap ang pagkamatay ng inyong ina. Tuwing hapon kasi, isinasama ko siya magsimba. Sabi ko, sa mga panalangin niya sabihin, ang lahat ang gusto niyang sabihin sa inyong ina. Maraming salamat po, Chang. Sa pamamagitan niyo, nagiging madali rin sa amin ang pagharap sa mga problema. Hindi ko kayo pababayaang magkakapatid, Narlina. Dahil lang nabubuhay pa ang inyong ina, kami ang nagturing yung mas magkapatid. Hindi niya ako pinabayaan sa maraming bagay. Minahal niya ako bilang isang nakatatanda niyang kapatid.
Ang lagi ko rin pong dasal, sana patnubayan pa po ng Diyos ang aming mga pananaw sa buhay. Nang sa ganon, magkaroon ng kabuluhan ang mga pangarap naming magkakapatid. Dahil hindi po ako nawawalan ng pag-asa sa hinaharap. Sa pamamagitan na rin ng aming mga pagsisikap na makaagapay sa agos ng buhay, unti-unti naming naibalik sa normal ang sitwasyon naming magkakapatid. Sa ngayon, isa na akong regular line cook sa pinapansukan kong malaking restaurant na pinagrekomendahan sa akin ni Gerald. Sina Drew at Jessa, ini-enjoy nila ang kanilang modular schooling, kasabay ng iba pa nilang mga pangarap. At si Itay, hinayaan na namin siya sa kanyang kaligayahan. Samantalang, pinagdarasal pa rin namin ang para sa kanyang kabutihan. Ako si Marlina. Ito ang aking buhay. Puno ng pagsubok ang buhay. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas na tinatahak at dumadaan sa iba't ibang yugto ng mga suliranin na kung minsan ay dapat nating pagdaanan patungo sa katiyakan ng ating mga layunin. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Marlina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.